Napaurong si Panlit iyan dahil sa isang napakalakas na puwersa. Ang enerhiya ng espada ay wala pang kalahating talampakan ng layo sa kanya. Pumatay patalikod sa isang matanda. Gaya-gaya kay Old Demon G. Ang numero 1 eksperto ng Clarity Sect, hindi mo man lang matalo ang isang tulad kung may 6 leaf. Bakit mo itataya ang buhay mo para sa Old Demon G na iyon? Hilaw ka pa. Nagliwanag ang mga palad ni Panlit iyan ng gintong liwanag. Itinapak niya ang kanyang mga paa, pinatatatag ang kanyang tindig at itinigil ang pag-atras. Ang primal energy at forceful energy ng magkabilang panig ay lihim na nag-uumpugan, na lumilikha ng ugong. Isang pagsabog ng primal energy. Napaurong si Feng Liu dahil sa biglang paglitaw ng forceful energy, bakas ang hilakbot sa kanyang mga mata. Ang galaw na ito ay nagpamanhid sa kanyang mga braso, nagdulot ng sakit sa kanyang dibdib, at naging sanhi ng walang tigil na pag-aalboroto ng kanyang dugo at sigla. Ang forceful energy na nagniningning sa gintong liwanag ay bumalot sa buong katawan ni Panlit iyan, hinaharangan ng enerhiya ng mga palaso na pumuno sa langit gamit ang hawak niyang heaven grade na sandata. Ang mga nakapaligid na eksperto sa landas ng espada ay hindi nang ahas na umatake ng madali. Hindi pa nakakabawi ang antas ng paglilinang, may malulubhang sugat pa, ngunit nagagawa pa ring lumaban ng matagal. Hangang-hanga ako sa iyo. Inalag ni Panlit iyan ang kanyang sisidlan ng alak, wine gourd, ngunit sa kasamaang palad ay walang laman na ito. Walang saysay kung walang mainom na alak. Muling ikinasyas ni Feng Liu ang kanyang kamay, at mahigit 100 ang tagapaglilinang ng espada sa paligid nila ang sumugod pababa gamit ang kanilang mga espada. Kahit ano pa ang gawin mo, hindi ka magtatagal. Formation ng mga character seal. Hinaharangan ng sisidlan ni Panlit iyan ang lahat ng mga seal sa labas, at nagsimula siyang umubo. Narito na ang pagkakataon. Lasing hanggang sa wakas. Habang bumabagsak ang mga character seal, ang sisidlan ng alak ay biglang naglabas ng 12 ng forceful energy seal. Ang bawat seal ay hugis sisidlan ng alak na sumasabog patungo sa paligid. Bang! Bang! Wine gourd forceful energy seals. Tiningnan ng seryoso ni Feng Liu si Panlit iyan na nasa gitna. Naglaho rin ang figure ni Panlit iyan sa kanyang pwesto sa sandaling iyon, bumabangga sa paligid na parang isang gumagalang multo. Avatar. Nakita na niya na si Panlit iyan ay nagdurusa sa mga internal na sugat. Basta't maantala niya ito, tiyak na wala nang magiging problema. Ang 100 Tribulation Insight na avatar ay tumayo sa hangin. Bumukas ang 6 leaves, at ang mga avatar ng iba pa ay nag-activate din. Ngayon na ang oras, isang espada na dudurog sa kawalan. Ang mga character seal at sisidlan ng forceful energy ay naglaho lahat. Nakahiga si Panlit iyan sa lupa, nararamdaman ang baradong enerhiya sa kanyang dibdib na paminsan-minsang sumasabog. Hindi sa hindi niya ito kayang harangan, kundi dahil hindi na makahabol ang kanyang reaksyon at kakayahan. Mayroon siyang sapat na karanasan, kasaysayan, at kasanayan upang lumaban, ngunit sa kasamaang palad, hindi na talaga niya kaya. Matanda, tanggapin mo na ang iyong tadhana. Isipin na si Feng Qinghe ay nagturo ng isang disipulong tulad mo. Paanong hindi maririnig ni Feng Liu ang pangungutya sa mga salitang ito? Itinaas niya ang kanyang kamay at tumama ng isang palad. Tumama ang marka ng palad, at ipinangkrus ni Panlit iyan ang kanyang mga braso upang hamarang, habang dumadaos-dos pa atros. Ang numero 1 eksperto ng Clarity Sect, si Panlit iyan. Wala lang pala ito. Eldest senior brother, huwag ka nang mag-aksaya ng salita sa kanya. Sabi ng sect master, tapusin ang laban ng mabilis. Madalas sabihin ng tatay ko na ang mga orthodox sect ay namamatay sa sobrang pagsasalita. Huwag magmadali, hindi pa ako nakakalaban ng ganitong eksperto noon. Ito ay isang 8-leaf. Sinong hindi gustong maging isang tinitingalang figure? Sinong hindi gustong maging isang ekspertong kinatatakutan ng iba? Huwag mong itago, nais masaksihan ng junior na ito ang iyong galing. Isa pang marka ng palad ang lumabas, at muling napaurong ng paulit-ulit si Panlit iyan. Paulit-ulit na itinulak ni Feng Liu si Panlit iyan sa bawat hampas ng palad.
Nakikita mo ba? Ito ang tinatawag na 8-leaf. Eldest senior brother, hindi na tayo pwedeng magtagal pa. Sabi ng nanay ko ang mga Orthodox sect ay namamatay sa sobrang daldal, at napapahamak dahil sa murang bibig. Naging mas malamig ang mga mata ni Feng Liu. Lahat ng mga disipulo ng Shokang Heaven School ay lumutang sa itaas, nakatingin pababa kay Panlit Ian. Nakahiga sa lupa, biglang umubo ng malakas si Panlit Ian. Ang kanyang dibdib ay mabilis na tumataas at bumababa. Matandang senior, kung may gusto kang sisihin mo ang sarili mo sa pagpili ng maling kampo. Ha. Tumawa ng malakas si Panlit Ian. Tiningnan niya ang mga disipulo ng Shokang Heaven School na nakatingin sa kanya mula sa langit. Tumangala siya sa gabing puno ng bituin, tumangala sa nakaraan, sa mga eksena ng matagal nang nawalang kaluwalhatian, at sa kanyang masiglang anyo noong siya ay bata pa. Ha! Ang tawa ay nakakabingi. Biglang hinampas ni Panlit Ian ang lupa gamit ang dalawang palad. Kung ang matandang ito ay babalik sa kanyang kabataan, paano ko kayo hahayaang tumawa? Biglang naglabas si Panlit Ian ng nag-uumapo na primal energy na namuo bilang enerhiya ng espada. Hamampas ito patungo sa paligid. Nanlaki ang mga mata ni Feng Liu. Inactivate ang kanyang avatar at mabilis na napaurong. Ang lahat ng iba pang mga disipulo ng Shokang Heaven School ay sumunod at lumipad pa atras. 8-leaf Golden Lotus, 100 Tribulation Insight. Mahigpit na hawak ang Golden Gourd sa isang palad, tinitigan niya ang mabilis na umaatres na si Feng Liu. Nagbago ng husto ang mukha ni Feng Liu, ang kanyang puso ay marahas na nanginginig. Agad siyang nalito. Muntik na niyang malimutan na iyon ay ang dating numero 1 eksperto ng Clarity Sect. Paanong ang isang Taoist expert ay hindi marunong sa landas ng espada? Paanong wala siyang kakayahang protektahan ang kanyang sarili? Bakit sa akin ka lang nakatingin? Huwag mo akong sundan. Sa mga mata ni Panlit Ian, si Feng Liu lamang ang naroon. Saan man umurong si Feng Liu, hinahabol niya ito. Ang isang 8-leaf avatar na humahabol sa isang 6-leaf avatar ay parang isang matandang humahabol sa isang bata. Lalong naging hindi komportable si Feng Liu habang umaatres, ang kanyang mga mata ay puno na ng takot. Saan man dumaan ang enerhiya ng espada, lahat ay nawawasak. Ang mga puno ay sunod-sunod na natamba, na tila hiniwa-hiwa ng mga talam. Ang 8-leaf Golden Lotus avatar na iyon ay nakatingin sa kanya pababa, gaya ng pagtingin niya kay Panlit Ian kanina. Paano ito naging posible? Ang Golden Gourd ng matandang ito ay matagal nang hindi nabubuksan ng selyo. Ngayon, gagamitin kita para buksan ito. Noong una, ang Golden Gourd ay nagliwanag ng husto, humahampas pababa kay Feng Liu. Boom! Halos walang pagkakataon si Feng Liu na sumigaw bago tamaan ng Golden Gourd. Isang pabilog at malalim na hukay ang lumitaw sa harap ng kanilang mga mata. Ang pulang ningning sa mukha ni Panlit Ian ay naglaho rin sa oras na ito. Ang 8-leaf avatar ay tumigil sandali sa hangin bago naglaho sa pagitan ng langit at lupa, nahulog mula sa itaas patungo sa pabilog na malalim na hukay. Ang mga disipulo ng Shokang Heaven School na desperadong tumakas ay tumingin sa naglalahong avatar ng may hindi paniniwala, ngunit walang nang ahas na lumapit. Bumalik kayo at mag-ulat sa Sect Master. Ang eldest senior brother ay namatay sa isang madugong labanan kay Panlit Ian. Sinunog ni Panlit Ian ang kanyang Energy Center at Energy Sea. Paano pa mangangahas na sumulong ang mga natitirang tao? Isa-isa silang tumalikod at naglaho sa dilim. At sa pabilog na malalim na hukay na iyon, tahimik na nakahiga si Panlit Ian sa loob ng mahabang sandali. Siya ay naglibot sa 4 na direksyon sa buong taon na ang langit ang kanyang kumot at ang lupa ang kanyang higaan. Sanay na siyang magpahinga sa mga ganitong malulupit na kapaligiran. Kahit na sinunog niya ang kanyang Energy Center at Energy Sea, hindi siya magsisisi. Shokang Heaven School, Discussion Hall. Ang eldest senior brother ay nakipaglaban sa isang madugong labanan kay Panlit Ian. Sino ang mag-aakalang susunugan ng matandang iyon ang kanyang Energy Sea? Patay na si Feng Liu. Matapos pakinggan ang ulat ng mga disipulo,
Kumunat ng malalim ang noo ni Feng Qinghe. Hindi siya makapaniwala. Mas mahalaga ang malaking plano. Sinunog ni Panlit Ian ang kanyang energy sea, kaya katumbas iyon ng pagkawalan ng lakas sa pakikipaglaban. Si Huawu daw ay isang duwag na pagong, ang mga tao mula sa Seven Stars Villa ang pipigil sa kanya. Sinasabing si Leng Luo ay malubhang nasugatan sa Tangzi Town, ang Celestial Master Sect ang bahala sa kanya. Ang mga talisman seal ay kontra sa Dao Escape Technique, hindi siya makakatakas. Ang Horizontal Channel School, Principled Forest School, Ruinuneri, at Loyal Heart Sect ay makikipagtulungan sa atin para harapin si Old Demon G ng mag-isa. Hindi rin natin dapat maliitin ang mga disipulo ng Evil Sky Pavilion. Bagaman sina Duan Musheng at Ming Shuren ay pinipigilan ni Old Demon G, hindi sila mga ordinaryong tao. Bukod dito, nandoon si Siwuya, kaya kailangan nating mag-ingat. Si Siwuya ay isang traidor sa Evil Sky Pavilion. Sa ugali ni Old Demon G, hindi niya ito palalampasan. Hindi alam kung buhay o patay si Yu Shangrong, hindi siya lilito. Ang ibang mga disipulo ay hindi kayang baligtarin ang agos ng labanan. Paano si Yu Zhenghai? Ang pinakaipinag-aalala ni Feng Qinghe ay si Yu Zhenghai. Sa huli, si Yu Zhenghai ang unang disipulo ng Evil Sky Pavilion. Sa labas, siya ang pinakamalaking traidor ng Evil Sky Pavilion, ngunit makikita ng sinumang may matalas na mata na bagaman lumaki na ang Underworld Sect hanggang sa araw na ito, nananatili pa rin ang takot nito sa Evil Sky Pavilion. Ang pagtakbo ng Four Great Protectors kapag nakikita ang Pavilion Master ng Evil Sky Pavilion ay hindi na balita sa mundo ng paglilinang. Sect Master, huwag po kayong mag-alala. Si Yu Zhenghai ay kasalukuyang nakikipagharap sa Imperial Family. Para dagdagan ang hirap para sa kanya, ang mga tao mula sa Loyal Heart Sect ay pumunta sa tribo ng Ruli. Ang Underworld Sect ay nanalo sa labanan sa Liang Province, pinatay ang ika-4 na prinsipe at 2,000 eksperto mula sa Ruli at Lulan. Ang Ruli Royal Family ay nangangati ng punitan si Yu Zhenghai sa 10,000 piraso. Ang Loyal Heart Sect na nakikipagsabuatan sa Ruli, ang mga dayuhan ay dayuhan pa rin. Ang tunay nilang layunin ay malamang naguluhin ang mundo ng Great Yan, di ba? Ang 7 dakilang sect ay nakasakay na sa tigre at hindi na makababa. Ang Horizontal Channel School ay inimbitahan pa ang kanilang patriarch palabas ng kuweba. Bagaman namatay si Feng Liu, namatay siya ng may saysay. Kung walang sakripisyo, anong dahilan para makakuha ng mas maraming benepisyo kapag nayurakan na ang Evil Sky Pavilion? Mag-utos sa isang tao na pumunta sa pinangyarihan, hanapin ang bangkay ni Feng Liu at ilibing siya ng maayos. Evil Sky Pavilion, East Pavilion. Matapos suriin ni Lasho ang sinaunang mapa na yari sa balat ng tupa sa loob ng ilang sandali, hindi na siya nagpatuloy sa pagtingin. Nagawa na niyang makuha ang 4 na uri ng Heavenly Book Divine Powers. Una, ang Sentient Beings Language Divine Power. Pangalawa, ang Dharma Extinction Wisdom Divine Power, Range Attack. Pangatlo, ang Past Lives Insight Divine Power, Imitation Type. Pang-apat, ang Formless Wisdom Divine Power, Healing. Ang unang tatlo ay nagamit na ng maraming beses at naintindihan na niya. Ngunit ang pang-apat na Heavenly Book Divine Power na ito ay hindi pa siya gaanong pamilyar. Mukha itong panggamot at parang pagpapanumbalik ng sigla. Maaari kaya niyang ipakita ito sa mga matatanda para mas mabilis na gumaling ang kanilang paglilinang. Ang lumilipad na liham ng ika-4 na Senior Brother, ang disipulo ay naikalat na ang paraan ng paglilinang ng Severing the Golden Lotus sa maraming lugar. Bukod dito, nakatanggap ang disipulo ng balita na ang Demon Slaying Alliance ay pormal nang naitatag. Mag-ingat sa mga daga. Ang Patriarch ng Principled Forest School ay lumabas na sa bundok. Mag-ingat din sa mga Patriarch mula sa ibang mga sekta. Ang disipulo ay nakahanap ng sangay ng Darknet. Tatanungin ng disipulo si Ye Jixing ng maayos at mag-uulat pagkatapos mag-imbestiga ng malinaw. Gumagalang, Ming Shuren.